Nagsalpo ka na ang Team USA versus Team Uzbekistan at ito po ay sponsored by WR Chess na ginaganap ngayon sa Miami, USA. Ang day 1 po nila tinapos na kahapon, time control ay 15 minutes plus 10 seconds increment at mamaya pa lang ang day 2 ng kanilang blitz, 8 rounds, 3 minutes plus 2 seconds naman ang increment. Yung day rapid nila kahapon ay 4 rounds po. Unang game muna ni Wesley ang i-analyze natin mga kamatsasa, papasadahan natin. Pero bago yan, sagutan muna natin yung iniwan sa atin last time ng Internet Chess Club na puzzle. Ito po yon. It's black to play. Congratulations sa mga nakakita. Grabe, ang ganda ng Bishop takes G2. Sabay may sacrifice Check. pang knight. Oh. Kasi pag kinain, may Queen H3 check followed with Knight F3, no? Mamamatchas. Pero dito, dumiretso pa rin ng Queen H3. Na iba lang ang sequence pero dun pa rin Check. na uwi, obligadong kainin ng queen yan. Kain ng queen, queenless dito ang puti at naipanalo po ng black ito. Ayan, napakaganda ng mga puzzles dito sa Internet Chess Club application. Kung wala ka pa, free lang ang paggawa ng account dito. Punta ka lang sa Play Store at App Store, sign up ka para magamit mo na ang application at makapag-puzzle-puzzle ka na. Very important po kasi ang puzzle training, pampalakas ng analysis yan. Okay! Round 1 po muna ni Wesley ang i-analyze natin ha kay Mukidin Madaminov. Bukas na lang yung round 2. Pasensya na po kasi may gout ako sa aking kaliwang tuhod, magang-maga, hindi ako makalakad. Naggagamutan po ako, kaya medyo bagsak ang resistensya ko. Marami kasi nag-request, kaya pasensya na po ha kung medyo bumaba ang energy ko ha. Wala talaga sa condition si Coach eh. Pagtiyagaan nyo na po. Okay, ang ginawa dito ni Mukidin, nag-E4. E5 naman si Wesley. Knight F3, Knight C6. At nag-Bishop B5, ayun, Roy Lopez. At tinira na naman ni Wesley ang kanyang paboritong walang kamatayang Berlin variation. At nag-D3 lang. Ayaw pasukin ni Mukidin yung very common na castling tapos knight takes E4. May queen to queen variation dun eh. Pero gusto niya close variation. At nag-Bishop C5 at dito nag-C3. Ayan, dito po kasi, ang idea po ng Bishop C5 para po sa inyong kaalaman, pagka kinain-kain kasi yan, kain, meron kasing Queen D4. Okay, may threat doon sa F2, threatening matchas, hanging ang knight sa E5. Kaya, yun ang purpose ng pagkaka-C3 naman ni Mukidin para pwede na niyang kainin to at walang Queen D4 na paparating, kakain na talaga sa E5. Pero din E5 ni West. Talagang pinasabog niya kagad ang gitna para maluwag kagad ang space. Galawan, Knight BD2, pinatibay lang ni Mukidin ang pawn sa E4 at kinaslingan na, castling, Rook E8, okay, para support na sa pawn E5 at kinain ng pawn D5, nag A6 muna. Naku, parang ngayon ko lang nakita kay Wesley tong A6 ah. Madalas kung nakikita sa kanya, na-analyze natin mga kamatsas, queen takes pawn. Pero dito, nag A6 muna. Nag Bishop C4, okay, sinuportahan ito. Pero para po sa ating kaalaman, baka po napapaisip kayo, coach, ba't ayaw kainin yung knight? Kain, dito po kasi kakain eh. Tapos itong C6 mamaya babalikan, parang overextended na siya. Weak na weak yung pawn sa C6. Okay po? Ayan, balik tayo. Kaya nag-Bishop C4 lang. Knight A5, hinabol naman ng knight. Ang lalalim ng bitaw ni West ngayon. Malalim. Rook E1, tiniret ang pawn sa E5. Kinain ng bishop. Kinain din ng pawn. Aba, hindi nabawi yung isang pawn ah. In E4, attack sa knight. At nag-knight D4. Okay, para matakpan din yung pressure ng diagonal bishop papunta sa F2. At nag-B5. Ay, grabe. Malalim. Malawak ang preparasyon ni Wesley dito. Halata eh. Halata, yung mga ganyang bitaw, halatang prepared at home yung ganitong linya. Knight B3. Okay, tiniret muna ang bishop. Bishop F8. At kinain po at nag-Bishop F4, tiniret muna. Develop with tempo threat sa C7. Para po sa inyong kaalaman, ito pong si Mukidin Madaminov, katsa-champion lang yan ng Uzcup Chess, ng mga Super GMs nandun siya, nag-champion kahit mababa lang rating. Grabe kamamaw niyang Mukidin na yan. At kinain na yung pawn sa B5 at bumawi ng kain sa pawn C7, nag-Bishop B7. Ayan, nagbabadya si Wesley ng napakamapanganib na threat. Pawn E3, imagine niyo po, push pawn E3, tapos makakain yung pawn sa G2 matchas, may buntot na yung ulo. At nag-Bishop F4, ayun, kasi kung mag-E3, EF3 lang. Tapos yung pawn sa E3 parang babagsak lang, okay? Nag-B4 muna si West, grabe, ganda ng mga tira ni Wesley, sacrifice na naman Nag-Queen C2, alamin natin, lalim talaga. Pag kinain yung pawn sa B4, ano meron? Kakainin ito. Hindi pala sacrifice, may depensa.
Oo, magiging aktibo pala yung bishop. Ayan, pasensya na po ha. Ito na epekto ng gout attack. Kala ko sacrifice, may suporta palang bishop. Okay, so medyo magiging active tapos may pressure tempo pa. Kaya ginawa ni Mukidin, nag-queen C2 lang siya, no? Para ma-solid lang niya to protect the C3. Kinain na, kain. At nag-E3. O, ayan na. Nako, nako, nako. F3, obligadong harangan. At nag-queen to D7. Teka muna, queen D7. Bakit? Queen D7. Pag kinain to, may ganon. Kinain nga. O sapat naman ang depensa eh. Knight D5, Queen D3, Bishop A6. Nakipaghamon ng queen to queen. Kinain-kain. Bishop C8. Ay, yun lang. Ayun lang. Pagtira ng Bishop C8. O Bustawi. O nga no, pag umalis kasi yung knight, bitin yung bishop. O nga no, anong solusyon? Nag-rook A D1 kung mounter sa knight D5. Pag kinain, malinaw po, may kain din. Rook E5. Ay, grabe talaga. Ang galing talaga. Ang galing ano? Sakto. Depensado yung knight. May atake pa rin sa knight. Na kapag umalis to, may kain doon. Laglag ang bishop. Wow! Nag-bishop F2. Pinakain na lang. Yun lang. Sabay hinabol ng G4. Okay, para mapabitaw ang tore sa pagkakadepensa sa knight. Ayun. Nakita ni Wesley, okay, pinasok na niya, kain. And then Bishop E6 muna. Dalawang bishop kasi kay Wesley. Tusok-tusok. Rook B5. Saka kinain yon. Okay, yung pawn sa A2 hanging pa pero hindi pa basta-basta makapture kasi merong back rank eh. So kailangan din yung kapakanan din ng back rank baka mamaya makapenetrate yung mga tore to eh na pababa eh. Nag A3 muna okay para suportado. H5 ayun may pasingaw na. Kailangan pasingaw kasi delikado eh. Nag rook E3 hinamon ng rook to rook. Nag rook F4 lang. Rook C3, ano plano ng rook C3? Gaganon ba? Magba-battery sa 7th rank. Nag-rook, ayun na. Nako, eto na po. Susundot na ng check sa D1. H3? Ha? Teka muna. Kung sa bagay, 11 seconds na lang po dito si Mukidin eh. At 3 minutes pa mahigit si Wesley. No? Napaisip talaga sa bigat ng tira. H3, okay. Threat ang bishop. Okay, may supportang tore. Bishop E6. Bishop G3. Rook E4. Rook E5 talagang todo-todo habol talaga si Mukidin ng exchange talaga. Kinain-kain at nag-F6, Bishop F4 at Chumek, umangat at nag-Rook B1. Ayun, kailangan mamitas na. Oo, kasi baka mamaya kasi makapenetrate ang gapang-gapang yung two connected pass pawns na yan. Mabigat yan mga kamatyaso. Kailangan mabawasan niya. Nag-Knight D4, threat ang Bishop, bumagsak ang pawn. Yun ang hindi napansin ni Mukidin. Bumagsak eh. King E1, nag-Bishop D7, ganda ng mga bishop, pogi. Nag-H4 para maialis na po kasi baka mamaya tamaan and then at the same time para mapigilan din yung paparating na G5. At nag-Rook A2, ayun pa ang isang kontiryadong pawn na pababagsakin. Walang magawa si Mukidin. Knight C2, sinuportahan. Hinabol ng bishop para pag nakain yun, buong-buong makakain yung pawn sa A3. Knight D4, bagsak na naman yung pawn sa A3. Pinitas-pitas lang, harvest time lang si Wesley oh. Rook C8 syempre. Oo, pagka ganitong sitwasyon mga kamatsas, lugi na sa pawns, talo na kagad yan pag na-exchange eh. Wala nang kabuhay-buhay yan. So ang logic, kailangan guluhin mo na. Tama tong Rook C8 ni Mukidin. Tapos may mga threat na Knight E6, pabagsakin yung bishop. And then chumek muna, King F2, check muna, King G3, umangat yung king. Okay, medyo nakabawi ng time si Mukidin ano, 55 seconds oh. Halos pumantay na sa time ni Wesley din. Check. Gumano, Knight E6, threat ang bishop. Grabe, may mga gulo-gulo pa rin. Check. At pumunta doon. Bishop to B4. Okay, para ma-maintain yung bishop pair. So, ito na. Binigay na. Bishop E3. Ayun, teka muna. No, teka muna. Liwanagin po muna natin. Pag kinain kasi yung pawn sa G7, magki-King F5. May double attack po. Para po sa inyong kaalaman. Ha, may double attack. At paano didepensahan ang knight? Pangunahin na yan. Kasi yung knight, dumidepensa sa bishop. Di makatakbo, kakainin yung bishop. At okay. So, ang ginawa dito, nag-bishop E3 muna. At anytime naman pala, pwedeng makain yung pawn sa G7. Oo nga, no? At dito, yun nga lang, may rook A2 check.
Nag-king F1, ang tutulis ng bishop. Tulis. Ang tutulis. Nag-king G1, rook A1 check, king G2, rook A2 check, king G1. Ayun, nakita na ni Wesley ang very practical na dapat gawin talaga dito. King F5, good move mga kamatsas. Yan ang pinaka-perfect placement ng king. Kasi wala, anytime naman makakain na to eh. So, kailangan isugod mo na, no? At least active na active yung king. Eh, pasugod talaga yan. Kinain ng knight with check, double. Nag-king G4, so may counter threat dito. Wala bang mga ganun para matuhog yung mga bishop? Bishop D4. O kasi meron kasing ganun, ano, lalapit na eh. So nag-bishop D4 muna at dito nag-bishop D6. Nako, nangungunti-ngunti na ito. Nangungunti-ngunti na. Rook C1. O kaya nga nangungunti-ngunti na, duda na si Madaminov na baka mamaya talagang tiradahin na siya sa back rank, bumaba na yung tore. At nag-bishop to F4, tineret muna ang tore. Rook C5, tineret ang bishop. At nag-bishop to D3. Naku, talaga, oo, nililinkis ng mga bishops. Oh. Nag-bishop F2 at dito mga kamatsas, blunderacious ang ginawa dito ni Mukidin. Bumigay sa tibay, no? Bumigay pa rin. Ano kaya yung isang pitik ni Wesley mga kamatsas? At naparesign dito ang pambato ng Uzbekistan na si Mukidin. Sa ilang sandali lang, tutuloy kaagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Ayan, congrats po sa mga nakakita. Rook A1 check, sinimplihan lang. Kasi nag-resign pag-angat kasi may matyas ang bishop. Eh dito, obligado iharang na. Para di mamatyas, ihaharang na. Eh kaso, kakainin lang din. Talo na rin. Okay, sa round 1 ni Wesley, sinibak niya kagad ang pambato na si Mukidin ng Uzbekistan. At bukas po tutuloy natin ang pag-a-analyze ha mga kamatsas no, para ma-conclude natin ano ba nangyari sa match ng Team USA and Team Uzbekistan. Sa ngayon po, one game lang muna aking ma-analyze ha. Naggagamutan po ako sa aking gout. Sobrang sakit talaga. Umuungol ako sa iyak kanina. Talagang, ay nako, hindi ako makalakad. Sobrang hirap. Ayan, kung meron naman po kayong suggestion for remedy, lapag nyo lang po sa comment section below na tulong nyo na po sa akin. Talagang wala, mahina na si coach sa kumain lang ako ng beef steak. Kinabukasan, yari. Maga kaagad ang tuhod ko. Salamat po mga kamatyas at magkita-kita pa tayo bukas ha. Pahinga na po ako mga kamatyas. Matutulog na ako. Salamat po.